Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. It's 2 o'clock in the afternoon here in the Philippines. At pag-usapan natin itong reaksyon ni Attorney Harry Roque sa SMNI, no? Na nagre-react itong si Attorney Harry Roque tungkol kay Ragos. Ayan, katabi ni former Senator De Lima. Na itong si Ragos, ito ay dahilan kung bakit na-acquit itong si former Senator De Lima sa kanyang second drug case. Itong si Ragos ay nag-witness ito at bumaliktad kasi tumistigo ito na tumanggap raw ng pera itong si former Senator De Lima sa mga drug lords. Ngayon, binawi ni Ragos kaya na-acquit itong si former Senator De Lima sa kanyang second drug case at maraming hindi nakatanggap sa desisyon ng korte, no? Marami, especially yung mga nagagalit kay former Senator De Lima, no? Hindi sila makapaniwala na na-acquit na nga itong si former Senator De Lima. So ngayon, ipapakita ko sa inyo itong video na ito. In-explain ito ni Attorney Harry Roque at magre-react tayo dito kung ano ba talaga ang kanyang saloobin tungkol dito sa pagbawi ni Ragos na testigo. Okay? So, pero bago ang lahat, bago ko yan i-play ang video na yan, help me na i-like at i-share tong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, follow, subscribe Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. Okay, so let's play the video at magre-react tayo. Unang nakausap si Ragos nung siya ay lumitaw para tumistigo nga laban sa kanyang dating boss na si Leila De Lima. Ang aking recollection nun, ako'y nagulat. Kasi hindi naman siya magiging deputy director ng NBI kung hindi siya tinalaga nung kanyang boss na si Leila De Lima. Abay, ang sabi ko, baka totoong sinasabi, no? Dahil wala naman dahilan para magsinungaling si Ragos. Dahil, kung tutusin, dapat susuportahan niya yung tao na nagsuporta ng kanyang posisyon bilang Deputy Director ng NBI. At saka hindi po si Presidente Duterte yung nagsulong niyan. Ha? Isa pong dating mambabatas ang nagsulong niyan. Pinatawag ako, nag-a-attend ako ng binyag ni dating ng Congressman Mikey Romero, no? Dahil yung anak niya ay bininyaga. No? Pinatawag ako, pinapunta ako doon sa isang hotel at doon nakita ko si Ragos. No? At nasyak nga ako sa mga pinagsasabi niya. Well, linawin po natin, ha? Kinakailangan tanggapin ang desisyon ng hukuman. Ganyan po talaga sa demokrasya. Tinalaga natin ang hudikatura para siya ang tumingin sa ebidensya, siya ang magdesisyon. Pero alam nyo, bagamat merong right to double jeopardy, meron talagang proseso, no? Kung ikaw ay hindi pabor doon sa pag-aabsulto, no? I'm sure gagawin niya ng mga piskal sa DOJ, no? Na talagang mag-move for reconsideration at pwede naman sila umipala. Mas relax na po ngayon yung rules against double jeopardy. Dati talaga pag ikaw yung absulto na. Ngayon, meron pang proseso na po pwedeng ma-reopen. Now, ang sabi ng korte, at nabasa ko na po yung desisyon, nagkaroon daw ng reasonable doubt dahil bumaliktad nga itong si Ragos na isang pangunahing testigo. Ngayon, ang problema po dito kay Ragos ay tumistigo siya sa hukuman na nakita niya talaga na nagbigay ng pera. Na binigyan niya ng pera mismo si Leila De Lima at siya mismo ang nag-deliver doon sa kanyang tahanan dyan sa Parañaque. Tapos doon, bumalik siya sa witness stand at sinabing hindi totoo yun, tinakot lang siya. Now, because of that, ang sabi ng hukuman, reasonable doubt. Well, syempre po, lahat tayo dapat tanggapin ang desisyon na yan. Pero, hindi naman ibig sabihin na tayo isasang-ayon sa desisyon. Kaya nga may proseso para mabaliktad pa yan. At I'm sure... Anyway guys, sa madaling salita, itong si Attorney Harry Roque ay nagulat siya sa pagbaliktad ni Ragos, no? Talagang sabi pa nga niya, nawindang siya, nagulat siya. Dahil noon, nakausap niya itong si Ragos, talagang tititistigo siya dito kay De Lima na talagang tumanggap itong si De Lima. At ngayon bumaliktad. Ngayon, ang tanong ni Harry Roque, ano ba ang dahilan? Bakit natakot siya? Oh, yan ang tanong. Gagawin nga ng DOJ. Now, ang unang-unang tanong kasi is, bakit bumaliktad si Ragos? Ang sabi niya, tinakot siya. Eh mga kaibigan, kayo naman, dating Deputy Director ng NBI, sa tingin nyo,
madali matakot yan? Pangalawa, anong ebidensya na pinakita niya dun sa threat and intimidation sa kanyang buhay? Wala naman siyang binalater, wala naman siya kahit anong death threat, no? So, saan nanggaling yung threat and intimidation sa kanyang buhay? Pangatlo, meron tayong batas laban sa perjury. Kaya nga lang po, itong perjury, napakaliit ang parusa kaya walang pumapansin. Kaya sinungaling lang na sinungaling sa hukuman ang mga testigo. Para kasing inabuso na itong batas eh, no? Ang dali na lang bumaliktad eh. Ngayon, ang dating jurisprudence, mas epektibo o mas malakas yung testimonya na bago mag-recant. Bakit? Kasi voluntaryo yan eh. Now, sa kaso ni Rago, hindi lang naman siya yung nagsabi na nakita nga niya si Leila de Lima na tumanggap ng pera sa kanya. Yung sarili niyang abogado na nag-assiste sa kanya paggawa ng kanyang affidavit kung saan dinitali niya yung mga partisipasyon niya, nanindigan din na ginawa ni Ragos yung kanyang statement na malaya, na walang nag-threaten sa kanya, walang nagko-coerce sa kanya. Ibig sabihin, meron ding pangalawang tao pa na nagpatunay ng ginawa ni Ragos yung kanyang unang statement na ni-implicate si Leila de Lima, voluntaryo naman niyang ginawa yan. Yan po isang officer of the court din, abogado rin. So bakit napakadali na paniwalaan yung pagbabaliktad ni Ragos? Okay, so yun ang malaking tanong. Bakit nakuha na tinanggap kaagad ng korte na paniwalaan itong si Ragos sa kanyang pagbaliktad? Diba? So, ayan, ito ang tanong natin ngayon. Dapat bang maparusahan itong si Ragos sa kanyang pagsisinungaling noon? Kasi kung sabi niya, kung nagsisinungaling siya noon, na itong si former Senator de Lima ay tumanggap ng pera, yan ang panawagan ng ibang sa ating kababayan na parusahan ng magsinungaling na mga witness. Dahil nag-take oath ka. Di ba? Kayo mga audience ko dito, dapat bang maparusahan yang si Ragos sa kanyang pagbaliktad? Kagaya nitong si Ragos, dapat bang, alam kong hindi naman si Ragos ang gumagawa nito, maraming mga witness na bumaliktad dahil takot o binigyan ba ng pera? Pero hindi natin pangunahan itong si Ragos. Hindi natin alam kung ano ba talaga ang katotohanan. Bakit ba na-convince ang mga judge dito na paniwalaan itong si Ragos? Okay? So, kayo mga audience ko dito, pabor ba kayo sa pangyayari na ito? No? Sa pagpaniwala ng hukuman kay Ragos. Ano ang masasabi nyo? Comment, react, babasahin natin yan, pag-usapan natin yan sa comment section. Ano ang masasabi nyo dito? Okay? At sa nangyari dito kay former Senator de Lima, no? Kung meron mang mga ganitong mga sitwasyon, kawawa ang isang inosenteng tao if ikaw ay nakulong ng ilang taon at hindi naman totoo yung mga aligasyon laban sa iyo, or the vice versa, no? Na talagang may kasalanan ang isang kagaya ni de Lima, pero bumaliktad lang yung witness. So anong masasabi niyo dito? Okay? Mabigat ito na usapin na hindi, this is a delicate matter that only yung hukuman ang makapag-judge dito, kasi siya yung nagko-collect ng mga ebidensya at siya yung makapagsabi kung ito ay guilty or not guilty ang lahat ng mga allegations. Okay? So, ano ang masasabi nyo dito kay Ragos sa kanyang pagbaliktad? Tama lang ba itong pagbaliktad niya? O mali? O dapat ba siyang parusahan? Comment, react, pabasahin natin yan. Don't forget, i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So hanggang dito lang ang video natin. See you in my next video. Have a great day. God bless inyong lahat.